As we run the race with perseverance, let us untangle ourselves from sin. Ito yung medyo mahirap na part. Ang iwaksi, yung mga bagay na nakasanayan natin at parang masarap naman nag-enjoy tayo. Pero sa gabal pala at kasalanan pala sa harapan ng Diyos. Diba? Speaking of weaknesses, dito nang gagaling yung ating pagkakasala sa ating kahinaan. Ito yung nagtutulak sa atin na makagawa ng mali sa harapan ng Diyos. At humahadlang sa atin upang hindi makapagpatuloy sa takbuhin natin bilang mga anak ng Diyos. Kaya ito yung pangalawang challenge sa atin. Nasabi diyan, i-untangle. Kung may entanglement, dapat may untanglement din. May pagtatanggal. So, two things that could affect our perseverance. Bilang isang runner, nakita na ba kayo ng runner na may dala siyang backpack pang camping? Wala, no? Kung ito yung pormahan mo kapag kayo tumatakbo, mapapagod, maapektuhan talaga yung perseverance mo. Kahit malakas ka pa, along the way, you will be exhausted and you will give up eventually. Kasi may pabigat eh. At ano itong mga pabigat? Ito yung mga kinikimkim natin sa damdamin. Ito yung mga pagdududa natin. Ito yung worldly passions natin. Friends mo, inihila ka, huwag ka na magsimba, huwag ka na mag-permit. Dito ka na, gimmick tayo, gala tayo. Linggo ngayon, pwede tayong mamundok. Linggo ngayon, pwede tayong pumunta sa beach. Ang daming pabigat. Worldly passions. Kasama din dito yung mga negative or ill feelings. Kaya ulitin ko ulit. Bakit nabibigat lang ka? Kasi ang dami mong anger. Ang dami mong anger. Anger sa puso mo. Pakawalan mo yung galit. Pakawalan mo yung sama ng loob. Pabigat talaga maglingkod. Sa Panginoon, kapag mayroon kang hindi ka bali, bukod pa sa mga bagay na ito, may mga inaalala pa tayo, may mga bumabagabag pa sa isipan natin. Talagang mabigat. But it is for us, if we want to finish the race triumphantly, we have to let go of the baggage. Pangalawa, entanglement with sin. We are entangled with sin. Nakapulupot na yung kasalanan sa buhay natin. Kapag tayo ay nawili sa mga baggage na ito, pupulupot sa atin ang kasalanan. At mahirap na yun. So bago pa pumulupot yan, putulin mo na. By asking the name of Jesus to cut off the bandage of sin na siyang patuloy na kumukurap sa iyong puso't isipan. That in the name of Jesus, Lord, sabihin mo, Panginoon, putulin niyo po anumang sumpa o yung koneksyon ng mga bagay na hindi magaganda sa aking buhay, na may kinalaman sa aking past o sa present o ginawa na aking mga ninuno na minana sa akin, pinamana sa akin. In the name of Jesus, pinuputol ko po ito at ang buhay ko ngayon iniilalaan ko sa iyo. We can do that declaration in the name of Jesus. Bilang Kristiyano, may kahirapan talaga. That is part of our journey to persevere sa ating pagpupursige at pagtsatsaga sa paglilingkod sa Panginoon. Ito rin yung nagbibigay sa atin ng kakayanan na makalipad at hindi tayo makatay ng sistema ng mundong ito. So we have and we must persevere at huwag tayong maging complacent at manatili at makiayon na lamang sa ginagawa ng mundo. Because we don't belong here. We are just aliens passing by. Ang tunay nating tahanan ay sa kaharian ng Diyos. Amen? So let us untangle before we become entangled so that we can run the race until the finish line.